no? Alam niyo kung bakit hindi lumalabas si Gutesa? Baka iniisip niya masasampahan ako ng perjury, no? Nagsinungaling ako under oath. Naniniwala naman po yung mamamayang Pilipino sa ganyan na nagsinungaling si Gutesa under oath Ayan nga, sabi ni Boyax Olmedo, hindi kasi nag-practice muna bago i-present ang kanilang witness kaya madaling nabisto. Correct, tayong lahat to. Kita natin yon mga bossing. Isa din sa malakas ang sayad, yang si Marcoleta, sabi ni Gerald. Uy, grabe ka naman kay Marcoleta. Magalit siya, isumbong ka doon sa Net 25. Gutesa na nag-deliver sila doon. So, importante yun. Kung madadala yung logbook at mag-testify yung may dala ng logbook, natotoo nga sa ganitong period. Sabihin natin meron specific date or days between December 2024 and August 2025. Mahalaga yun. Kasi magiging... Wala na, nasa na kaya? Si Marcoleta. Hindi ito ang sinasabi naman ho ni Marcoleta, mga bossing. Si Gutesa daw ho ay hindi makalabas-labas kasi may patong na 5 milyon daw ho sa ulo ni Gutesa. Sabi ko naman, hutrages na yan. Ano ba mga pinagsasabi at napaka-importante ba niyang tao na yan para patungan ng 5 milyong piso? Para patayin? Hindi niya nga napatunayan yung kanyang sinasabi doon mismo sa doon mismo sa Senado, mga kababayan. Wala lang katorya-torya yung mga pinagsasabi niya doon. Magkakasalungat pa o magkakalaban pa mismo yung kanyang mga sinasabi. Di ba Fatima Ramirez, at Marijo, at Rino Angel? Biruin mo doon sa kanyang affidavit, ano sinasabi niya? Kailangan ko po ng tulong, ng security. Witness protection program, kailangan ko po. Samantalang doon naman sa sinasabi niya, yung mismong siya na nagsasalita, hindi po, okay po ako. May baril po ako. Parang yung mga DDS may mga saltik ho, Yung kung ano-ano na lang yung maisip, kung ano-ano na lang yung masabi. Mukhang makakasuhan siya ng perjury. At yung palang pagdala ni Marcoleta, pag napatunayan pala na peke yung pinapresenta nilang witness, posible din pala, mga kababayan, na matanggalan ng lisensya si Marcoleta sa pagkaabogado. Very credible at saka daming yung evidence ng salaysay sa pamamagitan ng salaysay ni Orly Gutesa. At kung wala naman sa logbook, walang dumating doon, na convoy namang sasakyan, at may testimony na wala talagang dumating doon, bagsak yung credibilidad altogether. Wala, sabay kaso na din. Di ba? Sabay kaso na din yun, malamang. Nung salaysay ni Orly Gutesa. Senator, missing in action si Orly Gutesa. Baka may balita kayo sa former Marine. May mga Bakit hindi po kaya tanungin nyo ulit si Marcoleta, at saka si Mike Defensor? Total naman, silang dalawa, yung naglabas dyan kay Gutesa. Baka dyan sa military. Nasaan kaya siya? Madali ba siya? Sabi po ni Mami Pebbles dito sa interview natin, daw po, dinala na dun mismo sa Sara Army o pumunta na daw po o bumalik na daw po sa Sara Army. Madali ba siyang ma-summon kung sakasakali? Pinacheck ko na yung mga addresses at katunayan, humingi ng tulong nga yung RTC Manila. Doon sa address, pinadala namin sa kanila, pero ang sabi, wala na ro si Gutesa, hindi na doon. Di ba? Nagtatago na, hindi na makalabas. Paano? Ang tahimik ng buhay. Tapos biglang nakisali dito kay Marcoleta. Nakatira. Yes. So, ang subpina na ipapadala namin sa kanya, i-conforce namin through the office of Senator Marcoleta. And or sa residence or office ni dating Congressman Mike Defensor. Kasi sila naman sila yung mga naglabas niyan nakakainis si Gutesa. Bakit to? Sa mukha or yung mga pinagsasabi? Lalo si Senator Marcoleta. Kaya sana alam nila kung paano makontak. Kasi chinek ko rin yung CCTV doon sa Senado, noong araw ng pagdinig na nandun si Gutesa. Dumating siya doon as early as 8:27. Okay. Pagkatapos siya may sumalubong sa kanya
Dumiretso siya sa opisina ni Senator Marcoleta. Oh. Diretso sa kay Marcoleta talaga. Alam na, magkakilala na talaga dati pa. Paglabas Oo. niya, diretso siya, sinamahan siya nung staff ni Senator Marcoleta doon sa gallery. At nanatili siya doon habang kami nagkakaroon ng pagdinig. Pinababa siya mga bandang, I think, 10:27, tinawag siya, nanggaling siya doon sa gallery. At bumaba siya. So, ganong kalawak yung pakikipag-ugnayan. Malupit mag-imbestiga tong si Senator Ping Lacson, ano? Ikaw ang direktor ni Gutesa, dapat ikaw ang managot. Margoleta, sabi ni Ramil Ursos. Ni Sergeant Dutesa kay Senator Marcoleta. Kasi maaga siyang dumating, pumasok sa opisina ni Senator Marcoleta. I think he stayed there for around, kung di ako nagkakamali mga around 30 minutes. Pagkatapos lumabas at doon siya nanatili. Nakinig siya doon sa aming pagdinig habang hindi pa siya tinatawag. Pero nung dumating siya, nag-iisa siya. Nag-iisa ba siya nung dumating siya? Parang may kasama siya. Hindi ko sigurado kung kasama niya, pero may kasabay siyang pumasok. What Kasi sabi ni Senator Marcoleta, hindi rin daw niya alam kung nasan eh. Si Marcoleta, hindi, naku, baka tinago. No, tanong lang, no? Baka tinago mo na yan, Marcoleta, kasi pumalpak, no? Nahalata tayo nung mamamayang Pilipino, palpak tayo, no? Kaya ang ginawa, wala na hindi na maipakita ni Marcoleta. Pwede man tayo humingi ng tulong doon sa mga kakilala namin, mga dating nasa serbisyo ng mga marine officers na baka sakali makatulong para lang maka-shed light, mas makapag-shed light doon sa kanyang sinumpang salaysay. Ngayon, kung hindi ka makita, i-appreciate na lang namin yung kanyang sinumpang salaysay on its face value, on its face, ano? Kung ano yung face value ng kanyang sinumpang salaysay, yun ang magiging part ng record. At ulitin ko, valid yung kanyang sinumpang salaysay. Valid yung sinumpang salaysay. Oo. So kapag ka pagka napatunayan na nagsinungaling, kaso to. Regardless of kung pinagsipay niya yung notaryo, valid pa rin yun. Kasi aside from the affidavit, sinumpahan niya pa rin yun doon sa harap ng Blue Ribbon Committee. Yes, sir. What prompted you, Senator, to check the CCTV of the day that he showed up at the Senate? Ano po yung hinahanap niyo? Hinahanap ko lang kung sino yung kasama. Kasi nga nawawala siya eh. Baka kakilala ko yung kasama niyang pumasok, matanong. Yun pala yung purpose nung pagrebisa ni Senator Ping Lacson doon sa CCTV. Kung meron mang kasama, baka kakilala niya, pupuntahan niya, tatanungin, para mahagilap. Nako, Marcoleta, mukhang talagang tinik sa lalamunan mo itong si Senator Ping Lacson. Biruin niyo mga kababayan, kung sakali na talagang magtuloy-tuloy na ang pagbabalik ni Senator Ping Lacson para dito sa Blue Ribbon Committee, November 10 o 14, isa dyan, mag-uumpisa na yung hearing at unang target na iimbestigahan si Gutesa. Kung nasaan siya, saan pwede makontak. Yun lang nag-prompt sa akin. Kaya sabi ko, tingnan nyo nga kung sino yung kasama niya na pumasok siya. Hanggang ngayon, tinitingnan natin kung ma-identify yung kasama at baka sakaling makatulong sa pag-locate sa kanya. Actually, nung sinumon siya doon sa DOJ, hindi sa Sumipot, doon ako nakapagbigay ng bilin sa aking mga staff na tingnan nyo nga yung CCTV, baka sakali makatulong tayo sa DOJ sa paghahanap. Ganyan ang tunay na senador, hindi kagaya ni Marcoleta na binabatikos pa yung ICI. Akala ko ba independent kayo? Bakit ganito, ganyan? Bakit mangangailangan kayo ng tulong sa Senado? Kung kayo agad yung makakapagpresenta ng ebidensya para bumilis po yung kaso ba't hindi nyo gagawin, di ba? Kala ko ba para kayo sa bayan? Para kayo sa bayan. Tapos papahirapan nyo yung ICI. Napaghahalataan talaga itong mga to.